macho looks, and power anytime, anywhere. Yan ang 2004 Mitsubishi Pajero Fieldmaster. Rich kid, yuyamanin, very reliable, mayaman si papa, capable, malakas, at syempre, status symbol. Yan ang reputasyon na meron ng Pajero. Mapa-off-road man yan or highway queen, kapag sinabing Pajero, alams na. Unang na-introduce sa Tokyo Motor Show noong October 1981 bilang kapalit sa Mitsubishi Jeep Delivery Wagon at ang first generation ng Pajero ay lumabas noong May 1982. Meron itong boxy design, 3 doors, short wheelbase, 4-wheel drive at turbocharged diesel engine. At noong February 1983 naman lumabas ang Pajero na merong 5 doors, longer wheelbase at dalawang engine option. Nandyan ang 2-liter turbocharged petrol at ang 2.3 liters turbocharged diesel. Taong 1991 naman nang lumabas ang second generation ng Pajero. Meron itong mas malaking katawan, medyo may halong curves at angles ang kanyang design. Meron din siyang 3 doors at 5 doors option na available pa rin. Dito rin na-introduce ang legendary Super Select 4-wheel drive or SS4 ni Mitsubishi. Ang third generation naman ng Pajero ay lumabas noong taong 1999. Mas modern na ang design nito kumpara sa previous gen. Mas malapad, mas mababa ang stance nito, at mas pinatibay ang kanyang body and chassis. Siyempre, available pa rin dyan ang 3 doors at 5 doors option, at mas pina-improve pa ni Mitsubishi ang kanilang Super Select 4-wheel drive or SS4 system. At ang 4th generation ng Pajero ay unang lumabas sa Paris Motor Show noong September 2006 na meron new look and modern design. Lalong na-improve ang Super Select 4-wheel drive 2 system na merong improved active stability and traction control or ASTC system and electronic brake force distribution. At syempre, available pa rin ang 4th gen sa 3 doors at 5 doors option. Again, ito yung 2004 Mitsubishi Pajero na Fieldmaster and may mga upgrades na rin yan. Pero let's start muna sa pinaka-basic niyang looks. Ito yung kanyang front fascia. Hindi to plastic na salamin, bubog talaga to. Kaya legit na legit, JDM na JDM yan. Sa harapan, meron siyang FET overrider na fog lamps, pang rally art ang datingan. Isa palang upgrade nito sa kanyang headlight, naka JPNE headlights yan, making it super bright. Napakaliwanag niyan, kinakita mo yung kalsada, visibility, 100% great na great yan. Ang taas ng kanyang ground clearance, ano. Tapos meron ditong air intake, syempre para sa kanyang intercooler. Yan, meron siyang air intake para sa kanyang intercooler. Google ko na lang, di ko rin sure. Sa kanyang gulong naman, napalitan na rin siya ng rally art na mugs. Ano yan, rim 16 yan. Sukat ng kanyang gulong is 265/70 rim 16. Baling gulong niyan is yung brand new na Bridgestone all-terrain tires. Harap at likod, bago lahat yung gulong niyan. Wasery. Ang kulay niya is kulay white. Di ko sure kung ano talagang tawag sa kulay niyan. Pero original color pa rin yan. Ganda talagang tingnan ng kotse kapag intact or stock pa rin yung kanyang paint. No? Talagang naalagaan yung sasakyan kung tutuusin. Tapos ito yung talagang nagpumacho sa kanya. Yan no. Meron siyang parang mga flex ng muscle dito sa harapan at sa likuran. Nagpadagdag macho-ness sa kanya eh. Ano pang meron sa kanya? Meron siya na EGR, flared rain guards. Set yan. Left and right, meron yan lahat. Bilang off-roader ng datingan, meron din siyang Aussie full aluminum roof deck by S&Y Customs. Ayan yun, no? Tignan nga natin. Aluminum lodi. Hindi carbon lodi, aluminum lodi. Halos buong roof niya meron nakalagay na roof rack. Sa likod naman niya, pati yung reserve niyang gulong, tingnan mo naman. Rally art datingan niyang boy. Sangka pa. Ito yung 4x2 na variant, hindi siya yung 4x4. At saka ano siya, automatic transmission na 4 speeds. Automatic, yun ang kanyang transmission. Tingnan mo naman ng ground clearance niyan.
The 2004 Mitsubishi Pajero Fieldmaster have a 225mm ground clearance, making it reliable to all kinds of terrain. Dito naman sa ating engine, meron tayo ditong 4M40 2.8 single overhead cam engine. Not quite sure kung stock pa rin yung engine nito kasi hindi rin ako masyadong familiar sa mga Pajero. Siguro sa may mga alam, comment na lang sa comment section below. Pero kung makikita niyo, tignan niyo naman yung makina na yan. Napakalinis, napakawasari. Masela ng may-ari. Nakakatuwa tingnan yung mga ganyang klaseng pag-aalaga sa sasakyan. Siyempre, kung inaalaga mo yung sasakyan mo, vice versa, mamahalin ka rin yan. At pag nagkasakit yan, gastos ka talagang malala. Pero yan yung engine natin. Meron siyang, again, 4M40 2.8 single overhead cam na engine with turbo yan, Papsi. Ito yung turbo niya, no? Pakita natin. Yan, ito yung kanyang turbo. This engine produces 125 horsepower at 4,200 RPM, 298 Newton meters of torque at 2,000 RPM. Dito sa ating loob, meron tayo dito tinatawag na Black Marble Edition. Limited edition yan para sa Pajero na Fieldmaster. Tingnan mo dito sa gilid. Ayan, no? Yung isa kasing trim niyan is parang wood accent. Sa kanya yung black marble. Dito sa ating dashboard. Sa aking sitting position, ito, 5'6" ako yung height ko. At saka, wala na ko in-adjust dito, no? Sakto yung upuan niya eh. Parang relax naman. Hindi siya yung parang naka-lean forward ka. Layback yung datingan niya. Tapos, ayan, meron siyang analog na dashboard dito. Yan. So, meron siyang RPM. Dito RPM, tapos dito yung kanyang speedo. Tapos sa gitna naman yung kanyang shift indicator, tapos any indicator lang din dyan. Center console naman niya, meron siya nung typical sa mga Pajero na meron siyang compass dito, meron siyang inclined na indicator, and battery voltage. Ayan. Tapos typical na layout ng mga Pajero, yan, meron siya ditong storage din sa kanyang dashboard. May Pajero na pangalan dyan. And ito yung kanyang glove box sa gilid. Luwag din, oh. Napansin ko rin, meron tayong mga built-in dito ng mga tweeter sa gilid ng ating pintuan. Kaya ang ganda ng sound niya. Maliban sa speaker dito, meron din siyang speaker na tweeter dito sa gilid. Tapos meron tayo ditong visor. Ayan, no, may extender pa. Oh, may extender yung kanyang visor. Tapos meron din ditong map light, driver and passenger side, all working yung ating map lights. Ito meron siyang mga air vents dito na naka Black Marble Edition din yan. Dito yung kanyang side mirror power, yung kanyang manubela. Stock na manubela pa rin to. Ayan, no? Ano siya, naka leather wrap na steering wheel, tapos naka SRS airbags na rin yan. Tapos ano bang mga toys na meron tayo dito? Siyempre, sa gitna, meron tayo dito nung air vents. Merong clock sa gitna. Ang maganda pa rin sa kanya, since 2004 siya na model, yan, meron siyang manual kung tutuusin na, na climate control. Kasi yung mga bago ngayon, syempre, yung may mga touchscreen, minsan integrated na dun sa kanilang info system. Diba? Ito, nandiyan pa rin yan. So, pwede mo siyang adjust ng manual, kung ano yung aircon mo. Tapos sa baba, batang 90s radio, boy. Hindi touchscreen. Yan, ang ganda. Sarap makita ng mga ganito sa panahon ngayon. Kasi sa panahon ngayon, kahit yung mga lumang modelo, tina-touchscreen na. Pero ito, ayan. Batang 90s radio, Pioneer, yeah. Kasi ito yung sinasabi ko sa inyo, ito yung ating 4-speed automatic transmission. Ito yung kanyang override sa gilid. Yan, pakita natin sa inyo. So, yan, overdrive, ito, sa kanyang Gedli. Tapos, ano pang meron sa kanya? Ito, meron siyang pocket dito. Yan. Ano ba dito? Wala naman. Tapos, dito sa gilid, yung mga switches dito. Not quite sure kung ano yung mga switch na yan. Pero, storage niya, ito wala naman. Parang may design lang dito. Tapos, meron ditong, ano kaya switch to? May switch dito ng ilaw din yun. Pag-lamp ba to? Not sure. Pag-lamp na switch ulit. Ito, may pag-lamp switch din dito sa, sa dashboard. Pero, dami naman. Siguro, kasi again, since off-roading na sasakyan, siguro may mga kanya-kanya switch talaga yan. Ito, meron tayo itong, socket, power socket, yan. And then, may konting storage lang din dito. Siguro, lagyan ng mga palagay mong card or wallet, ganun. Tapos, ano pang meron dito? Sa baba, meron siya ditong automatic mode. Ano yung automatic mode na yun? I-google ko na lang kung para saan itong automatic mode na yan. Pero sa tabi niya,
Meron ditong mini storage lang din. Usually mga coins or dati kasi ashtray yan eh. Yung function ng mga ganyan eh. Meron din ditong power socket ito. Meron na siyang nakalagay na USB ports. Yan lalagyan ng coins. Sa gilid natin to, handbrake niya. Yan. And then may mga switch pa dito sa gilid. Siguro parang may shocks oh. Merong H and S. Ito merong suspension control kung gusto mo ng soft, medium or hard. Pwede mo palang kontrolin yun, no? Oh, yes. Tapos sa gitna, eto, meron tayo ditong parang mini pocket sa Gedli at merong storage dito sa gitna. Ayan, no? Dalawang, ano siya, storage. Isa sa taas, tapos isa sa baba. Lalim din ng storage niya. Sa tabi naman ng ating storage dito na pwede rin gawing armrest, meron talaga tayong armrest na hiwalay. Ayan siya. Pwede mong itago. Just push mo lang to. Yan. Nabababa siya. Parehas yan. Driver side and passenger side. Ang kagandahan niya pala sa interior niya, no? Not sure kung ito yung stock niya na seats. Pero ito, naka-rally art siya na, ano, na upuan. Tapos ang ganda ng kanyang upuan. Malambot. Hindi siya matigas. Tamang-tama yung kanyang bolster, kanyang upholstery. Ang ganda eh. Tapos, ito yung kanyang mga gilid, passenger side. All power pala to, power window, power side mirrors, power steering. Yan, nandiyan na lahat ng power. Sabi ko nga, power to, diba? Tapos, sa gilid naman niya, sa pintuan, wala siyang lalagyan ng inumin. Tamang packet lang. Siguro, lalagyan ng mga documents or anything. Yan, tapos meron tayo ditong ilaw sa pintuan. Lakas maka JDM. Isa pa sa magandang feature ng upuan niya is power din siya. Ito, electric power. So, ito yung kanyang switch. Pag gusto niyo i-atras. O, di ba? Tapos ito, baba nyo lang to. Bababa itong upuan niya. Taas nyo lang. Tataas din siya. Ito naman sa kanyang sandalan. Pag minugdi nyo dito sa left, mag-a-adjust yung kanyang upuan paharap. At patras naman pag sa right side ninyo, nilagay yung switch niya. Again, since naka-Pajero tayo, ang taas talaga niya yun. Meron talaga tayong tinatawag na, tawag niya, Kwernen? Stepboard, yan. Meron tayong stepboard, syempre, bilang mataas siya. At meron tayo ditong hawakan. Yan to. Ang taas, oh. Yan, oh. Tapak mo dito. Ang taas niya. Nakakatuwa. Ang ganda ng kotse na ito. Ang linis. Dito naman sa likuran, kung makikita ninyo yung gilid natin, wala siyang lalagyan ng tubig sa gilid, pero may ashtray. Ayan. Tapos power window rin siya dito. Tapos, ito yung ating, para sa legroom. Ito yung upuan ko kanina, hindi ko na in-adjust yan. Tapos, ang laki ng space niya. Tinan mo, 2 fist. Diba? Ang luwag-luwag nung space niya. Tapos sa headroom naman, sa headroom, almost 2 fist din na sarado. Ganyan siya kaluwag. Sitting position ko dito, napaka-komportable. Ang ganda ng kanyang loob. Spacious na spacious. Ano bang mga toys ang meron tayo dito? Sa gitna dito. Meron tayo ditong control ng aircon. Meron tayong fan speed. Kung yun, off ninyo. Tapos yung lamig niya, i-control nyo dyan. Pwede dyan. Saan ang mga air vents nga pala niya? Andito sa taas. Yan, dito. Dito sa gilid. For passenger, dito naman isa. Yan, dito. Wala siyang... Ay, sorry. Meron palang cup holders. Ito yan It's a gilid ito Ito, i-pull up nyo lang to. Tapos, bababa yan. Armrest with cup holders. Pares yan, left and right side. Meron tayong mga cup holders dito. So, komportable siya. Maluwag na maluwag. At saka, for sure, malamig yung aircon yan kasi meron tayong control dito sa sarili natin. Wala na mga touchscreen, pero again, given the year, nasa yun na yung kaya upgrade nyo yung inyong interior to, let's say, LCD, mga aning-aning na mga TV dyan. Pero, for me, napakaganda at napakaluwag ng second row na to. Para matupi ang second row seat at meron tayong access sa third row seat, madali lang tupin ang ating mga upuan. Dito siya, meron ka lang hilahin dito. Yan. Bababa itong ating sandalan. Tapos, hilahin nyo ito pataas. Yan. At may access na tayo sa third row seat. Sakay tayo sa third row seat. Tingnan natin kung gaano kaluwag. Yeah.
Yan. Dito naman sa third row seat, siyempre, given na hindi siya masyadong maluwag, kung makikita ninyo yung aking knees is halos naka-bend na sa aking chest. Tapos, hindi siya relax umupo eh. Ang sigip niya kung tutuusin. Pero, since itong sasakyan na to is 7-seater, ito yung ating upuan sa likod. So, ano yung feedback ko sa kanya? Siguro, relax pag nakaganyan ka. Ganyan yung upuan mo. Okay na rin. Siyempre, hindi ka naman uupo dito lagi. Siguro mga bata, pwedeng upo rito. Pero, pag adult yung upo, medyo nakakaipit sa tiyan. Anong mga toys meron dito? Actually, wala masyado. Walang cup holders. Wala rin ditong saksakan ng mga, let's say, charger. Ganun, walang charging point. Pero, meron ditong air vents. Ito. Meron ditong air vent para sa third row. At nandito yung isa. Kahit nasa third row ka, hindi ka pa rin mainita, meron ka pa rin aircon dito. Tingnan natin kung gaano kasikip yung sandalan sa atin. Kunwari, nakaupo tayo na may nakaupo sa harapan natin. Hindi siya generous. Ayan, no? Yung tuhod ko, sumasanggi na dun sa likod ng upuan at naka-cramps ako. Hindi siya relax. Pero again, hindi ka naman upo dito palagi. Doon ka sa driver seat, harapan or sa second row. Not quite sure lang kung pwede mong i-adjust itong second row ng atras Abante. Hindi ko rin kasi na-explore masyado. At saka wala akong makitang adjustment. Pero feeling ko fixed na siya. So, kung anong space dito sa third row is parang yun na yun. So yeah, tignan natin ngayon yung ating trunk space sa likod. Dito naman sa likod yung ating storage space. Kapag nakalagay yung upuan, meron ka pa rin enough space para lagyan ng mga groceries and anything na pwede mo malagay. Pero pag tinupi mo na to, mas lalaki na yung volume niya. Paano siya tinutupi? Tingnan nyo. Meron siya ditong switch. I-pull up mo lang siya. Tapos may higa itong sandala niya. Tapos wala na siyang ibang lock dito. Pwede mo na siyang i-lift pataas. Ganyan. Tapos ito, pwede mo lang siya pababa. And ito naman, ihang mo lang siya doon sa kanyang O-shaped handles. Yan na. So, meron siyang additional space kapag tinupi mo tong dalawang to. Ang masasabi ko lang dito, hindi siya katulad ng mga modern cars ngayon na kapag, kasi ba sa mga bagong kotse ngayon, itong mga upuan is natutupi pababa, tapos nagiging flush yung daanan mo, making this whole space available, kahit ano lagay mo, balikbayan box and everything. Since nakalagay sa gilid tong mga upuan, may kinakain pa rin siyang space. Ganon. So, hindi naman siya bad thing, pero for me lang, siyempre, ewan ko, siguro dahil sa panahon na yun, iba pa rin yung design ng mga car companies. Kaya yung design is foldable sa gilid. Kaya hindi siya katulad ng mga kotse ngayon na nakababa sa floor yung mga upuan, making it super duper luwag at sobrang parang pwede mong i-slide lang yung mga bagay dyan. At syempre, kapag tinipin niyo ang second row seat, mas malaki at mas maluwag ang cargo space ng Pajero. So yeah, yan yung ating storage for the 2004 Mitsubishi Pajero. Okay, so yan, passenger muna tayo dito sa 2004 Mitsubishi Pajero Fieldmaster. Yung daanan, hindi siya yung smooth na daanan. So, mas magandang matest natin yung feedback ng kanyang mga suspension, paano ba yung tunog sa cabin, ganon. So, for me, so far, wala siyang kaldag, wala rin siyang kalampag, no? Normal naman na sa age yung sasakyan, syempre, 2004, hindi na siya yung talagang brand new yung tunog, na alam mo naman pag yung brand new sobrang kulog ng tunog, no? Eto, may mga marinig ka pa rin na mga, let's say, konting tulog sa kalsada. Actually, yung pa isa, yung feedback ko din sa paligid niya, yung paligid mo, marinig mo pa rin. Sa akin, mas okay yun. Kasi pag yung masyadong tahimik, parang hindi ka aware sa paligid mo, di ba? Parang, syempre, may motor ka sa paligid mo, sa tabi mo. Pag narinig mo siya, alam mo na may motor doon somewhere doon. Hindi mo man nakikita, at least meron kang parang pakiramdam na merong something sa paligid mo. Mas okay sa akin yung ganun. Kesa dun sa sobrang tahimik na parang hindi mo na mapapansin yung paligid mo. Hindi siya kasing, ano ba dito? Kasi nakasakay na ako dun sa Toyota na Hilux. Yun, kahit ganito yung daan, ramdam mo yung rough road ramdam mo yung kalsada. Hindi siya ramdam na masakit sa katawan. Ramdam mo lang talaga na gumagano-gano ka. Ito, sarap sa Pajero. Ang sarap ng pakiramdam Oh, parang ano lang parang normal na gumagalaw ka lang. Pero hindi mo ramdam yung sakit ng kalsada. Yung hindi mo ramdam yung lubak ng kalsada. Ganun siya kaganda. May mga konti ka marinig ng mga squeaky sound. Again, given na yun, hindi ko na yun para magmaselan sa ganun tunog. Kasi syempre yung sasakyan, 2004 pa siya.
At kung saan na rin dumaan yan, sigurado naman na may konting langit-ngit. Pero goods na goods pa rin yan sa kotse mo parang na Pajero. Panalong-panalo na eh. Hanggang ngayon, boy parang yung reputasyon ng Pajero na pag sinabing Pajero, big timers. Ganun dati yung ganito. Sarap nung feels ng upuan niya. Ang sarap nung nung bolster niya. Hindi siya yung parang mga racing bucket, syempre naman, di ba? Ba't naman racing bucket yung gagamitin? Pero ang lambot niya, tapos para siyang nakayakap sa likod mo. Tapos leather yung finish niya, yan, leather finish yan. At ang sarap niyang upuan. Oh, yan. Marurot no. Woo! Ang lambot na kanyang upuan, comfort for me. Tapos again, sabi ko nga yan, medyo yung daanan hindi siya pantay. Hindi maramdam masyado yung lubak. Parang sumisway ka lang, ganun, tas comfort pa rin siya. Sa ganitong klaseng daanan naman, kung makikita ninyo, wala masyadong uga, wala masyadong lubak, smoothing takbo niya. Kalmado lang. Pag nakasakay ka sa kanya, you have the sense na nasa mataas kang sasakyan, nasa maluwag kang sasakyan, malaking sasakyan, maluwag talaga siya kasi. Tapos, komportable siyang gamitin. Hindi ka mabubugbog sa lubak ng kalsada. So, nakakatuwa na sa kanyang edad, sa kanyang size is ganito siya mag-perform, napakaganda pa rin. Yun pa isa, yun ang isa dito masaya eh. Ramdam mo yung hatak talaga na wow! Ayun no? Ramdam mo yung piga ng gasolina eh. Ganda ng hatak eh. Sarap sa pakiramdam din eh. Nakangilig. Hindi pa yun yung bubuga niya, konting piga lang yun. And that's our review para dito sa napakaganda at napakalupit na 2004 Mitsubishi Pajero Fieldmaster. Sa mga bago pa lang dyan, you can leave your comment section below, like the video, share the video, and as always, stay chill!